prutas na ito, kapangalan ng mga lugar sa Las Piñas, Makati at Cavite. Ang balat nito, minsan brown, minsan berde. Pero kapag binuksan, ang kulay, tsokolating-tsokolate. Kaya rin tinawag na chocolate pudding fruit. Pwede mo kasi itong mapagkamalang tsokolate. Pamilyar ka na ba rito, te? Ito ang prutas na sapote. Kapitbahay na sina Hilaria, Laina at Andrea mula Barangay Tamboan sa bayan ng Besao sa Mountain Province. Sideline ang pamimitas ng prutas na ito na patapos na ang season ngayon. Aglugitis December, tanto kwa, tatangat taon niya kat apa nga binmas basit ti bagas na. Balin nga dati doa nga sako. Nahahawig sa puno ng avocado at dahil hindi ito kataasan, ang mga bunga pwedeng sungkitin. Kinuha namin yung hinog na saputi, tinikman namin, masarap. Kaya nagtanim kami ng saputi. Pero dapat maingat daw sa pagkuha ng sapote fruit. Kailangan kasing tansyado mo kung hinog na. Kapag kasi hilaw, ang lasa nito maanghang at mapait. Pero kapag natsyempohan namang hinog at nasa tamang gulang na ang lasa, pwede mo talagang akalaing tsokolate. Naimas mo, timplado ti ko na, ti taste na. Han nga nasam ito na. Ginagawa ko sa saputi para mas madaling hinog. Ilagay ko sa karton. Ang mga naaning sapote, diretso sa palengke na ibibenta 50 to 70 pesos kada kilo. Ibang binibinta namin ay ipapadala mi doon sa Quezon City, sir. No, ada mailakwan mi, ada ti isupay nga igatang mi ti pangkusina kasjay. Ilan nga sa mga sapote natikman ko. Ito, nanggaling ito ng Besao sa Mountain Province, courtesy ng Rural Rising Philippines. Nakakain na ako nito in the past, pero sa abroad pa. Hindi dito, akala nyo meron din pala tayo. Pag hiniwa mo, ayan o, parang chocolate. Kaya naman, some people refer to it also as the chocolate fruit. Ang lasa niya, pwede mo talaga mapagkamalang tsokolate. Kaya pala chocolate fruit din ang tawag dito. Pwede siyang parang chocolate pudding. Pwede rin mapagkamala na chocolate cake or just chocolate. Except na hindi siya kasing tamis. Kasi ito, fruit talaga. Oh, galing sa prutas mismo. Wala nang hinalong asukal. Salamat sa mga nagtanim sa Besao or in other parts of Mountain Province at nakakakain pa yung ilan sa atin na nakakaalam ng prutas na ito. Nung nakaraan, marami-rami pa raw ang mga puno ng sapote sa maraming parte ng Pilipinas. Pinaniniwala ang dinala rito ng mga Kastila o ng mga Meksikano na kabilang sa galleon trade. Yun nga lang, sa paglipas ng panahon, pinagpuputol ang mga puno ng sapote. Kapag naman daw may paisa-isang nahihinog na sapote sa bakuran ni Andrea, hindi niya na raw ito dinadala sa palengke, kundi diretso sa kanyang kusina. Ginagawa niya itong ice candy. Perfect pampalamig ngayong napakainit. Kinayod ni Andrea ang laman ng sapote at saka hinaluan ng milk at asukal. Ang lasa raw nito, walang masyadong pinagkaiba sa chocolate ice cream. Ibinibenta ni Andre ito ng 5 piso kada piraso. Ang saputi ay personal experiment po na gamiting flavor ng mga ice cream at saka saputi at saka ice candy po. Sabi nila ay masarap at matamis. Mayaman ito sa dietary fiber, nakakatulong sa pagregula ng ating blood sugar at kolesterol sa katawan, pati na rin ang calcium na nagpapatibay ng ating buto at kalamnan. Ang sapote po ay mayaman sa phytochemicals katulad ng phenolic acids at carotenoids na nakakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng cancer, cardiovascular diseases. Maganda siyang alternatibo sa tsokolate, lalo na sa mga taong nagbabantay ng kanilang timbang. Isa ang sapote sa mga prutas na bibihira lang makita o matikman. Kaya panalangin ng mga tiga-Besao at sa iba pang mga parte ng Mountain Province, dumami pa ang mga puno nito para mas maraming makatikim at tumangkilik. Lalo't napakapambihira ang sarap ng prutas na ito. Pwede mo talaga mapagkamalang tsokolate.
Tangkay ng isang puno sa Guimaras na may parang disenyong krus na kung tawagin sinukuan, pampaswerte raw. Sa isla ng Guimaras sa Visayas, may tumutubong halaman na ayon sa mga nagsangasangang kwento, di umano, milagroso. Ang patunay, makikita raw kapag tinapyas ang sanga nito. Dahil sa gitna ng sanga, may markang hugis krus. Kaya pinaniniwalaan na hindi lang ito nagdadala ng swerte. Marami pong blessing yung binigay na sa amin. Nakapagpapagaling din daw ng karamdaman. Magaanay mo pamatyag, makuha pala na kit simulawas. Ito ang halaman kung saan isinusuko ng mga tiga-Guimaras ang kanilang pag-asa at pananampalataya. Ang sinukuan. Ang isa sa pinakamabentang souvenir na itinitinda rito sa Our Lady of the Philippines Trappist Monastery sa bayan ng Hordan. Sinukuan ni siya ma'am nga kahoy. Ari ma'am, bisan ano mo na sa ma'am kautod, cross gina sa Japon. 10 years old pa lang po ako, sumasama na po ako sa mama ko nagtitinda sa trapeze. Sila raw ng kanyang amang si Jo Marie ang kumukuha nito. Sir, bakit po kayo may dalang aso? Hindi natin makikita, malaman ng aso, yun iniiwasan din namin. Papaalam muna na hihingi. Alam po namin na may nagmamayari ba. Hindi po basta-bastang kukuha ka lang tapos titinda mo lang. Pero ang pangunguha ng sanga nito, hindi raw para sa mga mabilis sumuko. Makalipas ang ilang minuto, may namataan silang maitim na sanga. Ito raw ang kanilang pakay. Ito yung kinukuha namin na may krus. Ayan sa sir. Ang mga nakolektang tangkay ng sinukuan, pinutol-putol sa maliliit na piraso. Kung sa kwentas lang po, minsan nakakabot ako ng 50 pieces. Tapos yung sa keychain po, nakuha po ako ng 100 pieces. Isa raw si Desiree sa makapagpapatotoo sa swerteng dala ng sinukuan. One day, one eat lang kami, ma'am. Yung trabaho ng tatay namin, pangangaso po. So, paswertehan kapag merong kuha. Kung wala, wala din. Hanggang naisipan ng kanyang mama Daisy na magbenta ng souvenir mula sa sinukuan. Ang mama ko, nakita niya yung sinukuan. Curious din siya ba? Bakit may cross nga? Try daw namin na itinda sa trapeze. Hanggang sa tila pinagmilagruhan daw sila ang kanilang tinda, tinangkilik ng mga turista. Pag Holy Week, ma'am, maabot kami ng 10,000 po. Dahil dito, unti-unti raw guminhawa ang kanilang buhay. Di po namin in-expect to, ma'am, na makapagpatayo si mama ng ganitong bahay. Maliit lang pero hindi kami nababasa. Pero si Daisy, namatay nito lang Enero. Sa kabila nito, ang paggawa ng sinukuan souvenir, hindi sinukuan ang kanyang anak na si Desiree. Kung wala po yung sinukuan, hindi ko po alam kung ano yung buhay namin ngayon. At ang ilan sa mga bumili raw ng produkto mula sinukuan, tila pinagmilagruhan. Taong 2017, pumunta si Mimi sa monasteryo ng Guimaras. Bago umuwi, bumili siya ng keychain na gawa sa sinukuan. Itinago niya ito sa kanyang pitaka. So every time na dukot ka ng pera, makikita mo siya pag gumagaan yung pakiramdam niya po. Si Mimi, hindi sinukuan ang kanyang pangarap. Yung time na nag-i-interview po ako, yung sinukuan po nasa bag ko lang. A day after, tumawag po sa akin yung nag-interview. Mims, okay ka ba? May training tayo. Sa tuwing magbibenta po ako, hawak-hawak ko din po yung sinukuan. Yun po yung laging kinakapitan ko. Makalipas ang 7 taon, unti-unti na raw nabubuo ang kanyang mga pangarap. Meron na po akong condominium unit. Yung sasakyan po, yung ancestral home po namin, na pa-renovate ko po. May sariling business na din po. Pero kung meron man daw siyang labis na pinagpapasalamat, Pinagdarasal ko po na magkaroon ako ng sarili kong anak, lalaki. After po nung sinukuan din po. Exact din po yung pinigay ni God. Thank you for making me born. pero saan nga ba nag-ugat ang paniniwala na may dalang swerte at milagro ang sinukuan? Ang nakadiskubre raw nito ang mga ninuno ng Ati tribe na nakatira sa isla. Pinasa ng mga ninuno namin sa mga elders. Sila rin daw ang nagbigay ng pangalan nito mula sa salitang suko o pagsuko. Susuko yung mga masasamang tao at mga masasamang elemento kapag may hawak ka na sinikuan. Ang sinukuan, ginagamit daw talaga ng tribal chieftain na si Crispin bilang proteksyon. Isang adik, nadaanan ko, sinaksak niya ako.
Pero nakailag ako, tumakbo siya. Parang takot siya sa sinukuan. Ang katribo niya namang si Reggie Beck, inihahalo ang sinukuan sa langis na ginagamit niya sa panghihilot. Masakit bala sila, ma'am, nga kinahanglan banusan sa lana. Kalabanan sa mga bali, amo ni ako na ginagamit. 5 years na ako bumibili. Amo nagkasakit akong dughan, likod. Magaanay mo pamatyag, makuha pala na kit simulawas. Dahil dito, kumikita raw si Reggie Beck ng 1,200 pesos kada araw. Kung wala guro sinukuan, wala gid kami. May mga nagsasabi na ang pinagpakuluan ng kanyang ugat ay ginagamit pang gamot sa ubo. Wala pa mga pag-aaral patungkol sa mga traditional claims na ito. Sa IPRA, o Indigenous Peoples' Rights Act of 8371 of 1997, ang ICC's IPs lang po ang may karapatang gumamit at mag-revitalize ng kanilang kultural na tradisyon at custom po sa kanilang community. Ayon po sa kanila, bawal po yung gamitin ng hindi po IP without po process po ng prior and informed consent po. Kaya ang tribo may hinaing sa mga tindero na hindi nila kasapi. Sana maunawaan din nila kami na yan lang ang hanap buhay din ng mga ate. Just in case na may written documents o written complaint from the community na ginagamit ang kanilang intellectual property regarding sa sinukuan. I-refer po namin ito sa legal officer din namin. Wala na mo na ginadulang ila pangalan kasi lagi diyan mismo nakadiscover sini nga kahoy mo. Di man sila nga driban kami gid makuasang income kay amon niya, may mga souvenir kami ya, may mga kitchen rep magnet. Sa kang isa sa amon gadiskarte kapaninguwa, sipag kang tiyaga lang. Ang sinukuan hindi isang puno, kundi isang vine o baging na native dito sa Pilipinas. At ang isa raw sa posibleng rason kung bakit parang may krus sa gitna ng sanga nito. Ang nandito sa gitna, ito yung xylem cells. At ito namang nasa banda rito, dyan yung makikita yung mga phloem cells. Sila yung responsable na magdala ng tubig, nutrients, at mga pagkain sa loob ng isang halaman. Cross siya. It's because of the localized production of the phloem cells. Kasi kung dito kasi siya maglalagay ng panibagong phloem cells, magkakaroon ng significant increase in the stem diameter dahil climbing yung kanilang habit. Mas magaan, mas maganda. Kaya ayaw nilang lalapad sila. Ang regulation po parang more on sa punong kahoy. So far, wala po siyang may nalalabag na batas as per forestry code. So it is considered as a minor forest product. Walang masama na sambahin mo ang Diyos dahil sa cross. Pero sana palaging sa Diyos tayo tatawag. Tayo ang gumagawa ng sarili nating mga swerte na sinasabayan ng hindi natin pagsuko sa ating pananampalataya na merong nasa itaas na magkakaloob sa atin ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Puno ng butas ang dingding ng bahay ng pamilya Jocades sa Palawan. Pero hindi anay o insekto ang kumakain sa kahoy nilang pader, kundi ang 17 anyos nilang anak. Parang dinaanan ng bagyo ang bahay na ito. Nagkalat ang mga piraso ng tela. Ang sahig at sawaling dingding, butas-butas. Pero hindi ito gawa ng anay o insekto o ng malakas at malaking tao. Pakain na! Pakain na! Pakain na! Kundi ng isang butot balat na. Siya ang 17 anyos na si Aurora. Hindi niya tunay na pangalan. Kinailangan daw itong gawin. Dahil anuman ang mahawakan ni Aurora, kinakain niya. Kahit saig, kakainin niya. Kahit dingding, kahit damit, kahit kumot, kahit kulambo. Ngat-ngat kay ngat-ngat. Yung mga sahig na po yan, ma'am, natabla, ma'am. Gawa niya po yan, ma'am. Pag nagawala siya, ma'am, pinatuklap niya. Bilang isang magulang, matiis mo ba yung magitang anak mong ganyan?
Kulang na lang itali mo yung buong katawan ng bulupot ng tali. Para makita mo na na safety. Ano ba ang parang gusto niyang takasan? Ano ang umaanay sa kanilang tahanan at sa isipan ni Aurora? Munina, miminga, patay si miminga, Ang dalaga, taga Rojas sa Palawan. Ang mga sira at butas sa kanilang bahay, bakas ng makailang ulit niyang tangkang pagtakas. Yung wala pa po siyang tali, ito po binalik niya rin. Sinubukan niya rin pong lumusit dito, tayo nakita rin po siya ni mama. Ito po, nginat-ngat niya rin po, pati nga po ito yung pako Buti na lang nga po, hindi naputol. Punit-punit ang mga kumot at tuwalya dahil mayat maya raw niyang nginangat-ngat. Hindi na nililigpit yan, yung mga nangat-ngat niya. Hindi na po kasi pag ngat-ngatin niya ulit, tama dumi po iyon. Kaya labag man sa kanilang kalooban, nagdesisyon ang kanyang pamilya na itali na ang kanyang mga kamay at paa. Ito po kasi yung lobid po, hinila niya po nakaraan bigla, kaya pagka nagkaroon po siya ng sugat. Madaling araw nitong Lunes, si Aurora nakawala sa pagkakatali. Ang sakong kanyang nadampot, kanyang nginat-ngat. Ang nooy natutulog sa kabilang kwarto, ang kanyang nakababatang kapatid na si Ethan na alimpungatan. Regate. Mula nung nawala sa katinuan ang kanyang ate Aurora, tila nabaligtad daw ang kanilang mundo. Nag-iinit po ng tubig para hindi po malamig kay ate bago mamaya po igib na naman po ako. Para po ipaligo po sa kanya. Lagyan ko po ng sabon kasi po para makakuha yung dumi. Ang gamit ni Ethan, sabong panlaba. Teng, tanggalon na natin, Teng. Kuon ko na. Ayaw raw ni Aurora na sinusuotan siya ng damit, kaya madalas wala siyang saplot. Para hindi siya ginawin, pirmi siyang kinukumutan. Te, wag mo ito tanggalin, te, ah. Ha? Wag mo tanggalin, ah. Para hindi kalamigan. Magluto lang muna ako ng ulam, ah. Magkain ikaw, ah. Opo. Okay. Yung paborito pong ulam ni ate, mga sinabawan po, mga tinola, mga sinigang. Minsan lang po kami nagsasabaw pag si Papa po nagkukuha ng isda. Pag ganito po, yan po, yung tabla po, itatagig mo lang at ano mo lang din po. Ano mo lang doon sa butas. Po. Hindi ba dyan nagigit si ate sa tabla? Hindi rin po.
Te, busog ka, te? Ha? Nabusog ka, wala? Opo. Hindi pa po ganyan si ate. Naglalaro po kami ditong dalawa. Nag-iikot-ikotan, naghahabol-habulan po, nagtatago-taguan. Nung umpisa ng ging sakit niya po ako, nagbago na po siya. Masakit po sa akin yung si ate, hindi makalaro kagaya ng ibang bata. Kaya po yung ate ko po ganyan. Pag nagpakain po ako, sinasabihan ko po siya na magpagaling na siya. Hindi ko na yan po iniisip yung sarili ko, iniisip ko po si ate. Na kung paano siya gumaling. Matapos asikasuhin ng kapatid, tsaka palang naghanda si Ethan papasok ng eskwela. 7:30 ang kanyang klase, pero mag-aalas 8 na, hindi pa rin siya nakakagayak. Bye-bye, te. Bye-bye. Inihabilin muna ni Ethan ang kanyang ate sa kanyang nanay Marialyn. Nangkot po ako kasi yung ate ko po hindi nakakapasok sa eskwelahan. Ako po palagi araw-araw po. Araw-araw po siyang late. Maliban sa malayo yung bahay nila, meron pa siyang responsibilidad na dapat gampanan sa bahay nila bago siya magpunta dito sa school. Huwag siyang magsasawa sa pag-aalaga sa kapatid niya. Basta huwag niya lang pabayaan yung kanyang pag-aaral. Ganun na lang ang pagpupursige ni Ethan na makatapos para maabot ang pangarap niyang maging doktor. Para makatulong din po ako sa maraming tao. Pag gusto ko rin pong pagaling si ate. Sabi niya raw pag gumaling raw siya, magiging isang doktor daw siya. Kasi sabi niya para marami rin raw siyang matulungan. Si Aurora, panganay ni Marialyn sa una niyang asawa na si JR. Si Marialyn nagtrabaho. Kalaunan, bumuo siya ng bagong pamilya kasama ang karelasyon niya ngayong si John V. Nagkaroon sila ng 2 anak at ang isa nga rito si Ethan. Tinunton ng aming team ang dating kinasama ni Marialyn na si JR na nakatira sa Puerto Princesa City. 5 taon na raw siyang walang balita tungkol sa kanyang mag-iina. Wala ka. Kaya sa litrato na lang niya ulit nakita si Aurora. Ano ko eh. Hindi pa to siya. Ang bayat yun na. Hindi po ako mapagniwala kasi ginawa niya sa akin ito. Ang sabi niya, nangako sa batas na alagaan niya. Diba nakikita ko lang ganito na istasyon niya. Ay kung kukunin ko yung ako po mahirapan si mama at saka yung kapatid kong bunso ay pares-parehas din sila na may diferensya. Nitong Martes, nagpaabot ng tulong sa pamilya ang Municipal Social Welfare and Development Council ng Bayan ng Roxas. May dala tayong mga beddings maliban po dito sa mga groceries po na bitbit namin. Si Ethan ay binibigyan po siya ng full scholarship po hanggang makapag-college ka at makapagtapos ng pag-aaral. Salamat po dahil binigyan niyo po ako ng scholarship po. Matutupad po na Ethan. Lagi po yung sinasabi niyang mag-aral po daw siya ng doktor. Ma'am, lagi niya po talagang sinasabi yun. Kay ate ako po yung magpapagaling kasi doktor na po ako. Sabi ko sana nga matupad. Binisita rin si Aurora ng kanilang health officer. Butot balan mo. Napagawa isa, 2, 3. Ano pa dyan? Ayon kay Doktora Lay Pareño, si Aurora malnourished. Ang nakikita po nating dahilan, kulang na naibibigay sa pang-araw-araw nila na kinakain. Ipapacheck up po natin siya sa pediatrician at matitingnan rin po siya sa mental health facility ng Ospital ng Palawan. Si Ethan, sinamahan ng kanyang ate Aurora sa ambulansya. Mula Roxas, 3 oras ang biyahe bago nila narating ang Ospital ng Palawan sa Puerto Princesa City.
nagko-considera tayo ng possible psychosis, i-admit po natin ang pasyente para ma-stabilize siya. Kikitaan natin siya ng 3 kondisyon. Ang una naming napansin po sa kanya is ang tinatawag na neurodevelopmental disorder. Ang kanyang mga kakayanan ay hindi akma sa kanyang edad. Pangalawa, disorganized behavior and disorganized speech. Ito po ay pasok sa schizophrenia spectrum disorder. Posibleng meron din daw itong eating disorder na kung tawagin, paika. Pagkain ng mga bagay na hindi akmang pagkain kagaya ng lupa at iba pang bagay na walang nutritional value sa katawan ng isang bata. Base sa survey, pagdating po sa mga adolescents, meron pong 2 sa bawat 10 adolescent ang stunted. Ang mga pamilya po na may problema sa kalusugan, maaari po silang pumunta sa mga health facilities sa kanilang mga barangay. Konti-konti po muna yung pagkain po niya hanggang po sa makaya po at may stabilize po yung kanya pong kalagayan. Meron pong shortage, hindi lang po sa facilities, nangunguna po dito yung mga mental health professionals. Meron po tayong 0.4 psychiatrists for every 100,000 Filipinos. Sa mga facilities naman po, we have 84 general hospital with psychiatric units. Ang unang response ay hindi itali. Ang unang response syempre dalhin sa doktor para ma-evaluate siya ng mabuti. Isang reason kaya nagpapatuloy itong siguro pagpatali ng mga taong may mental health conditions ay unang-una ignorance. Hindi naman masama yung intention nila, pero yun talaga yung alam nilang pwedeng gawin para matulungan siya. Magpagaling ka, te. Isipin mo lagi si mama at si papa. Mga kapatid mo. Nag-aantay kami gumaling ka. Magawa tayo ulit ang sarili mo. Kanaalang bago. Gusto mo na mag-uwi? Ayaw mo pang umuwi? Ayaw mo pang mag-uwi, te? Dito ka lang? Magbagaling ka na Matapos ang mahigit 1 linggong pananatili ni Aurora sa ospital, pinayagan na siyang makauwi ng mga doktor para ipagpatuloy ang kanyang gamutan sa bahay. Hindi na po siya namin itatali. Pabantayan na po siya namin. Humihingi po kami ng tulong para tuluyan pong gumaling yung anak ko po. Ang malusog na pangangatawan, kakambal ng matatag na isipan. Ang ating mga tahanan, hindi dapat maging kulungan. At sana, bawat isa sa atin, mapagwagian ang mga tahimik na digmaan na sa ating sarili, ating pinaglalabanan. What happened to your mom? Everything just happened in a snap. We found out that she's already in the hospital. It's undescribable, ma'am. Unang-una sa lahat, sino bang mag-aakala ng isang bata na nagbebenta ng tubig sa trenes magiging isang superstar? Nabiyayaan kami. Kasi kami po sa kanya napunta. No? Minahal niya po kami talaga. Mabuti na rin malaman ng mga Amerikano. Dito sa atin, minsan isang gamo-gamo ang hindi natakot sa langit. My brother is not a pig! It is with deep sorrow that we confirm the passing of our beloved mother, Nora Honor, national artist and the greatest actress in the history of Philippine cinema. She passed away peacefully last night, April 16, and surrounded by those who love her the most. Sa pamilya namin, ang mami namin, grabe magmahal yan eh. Alam natin yan.
grabe siya magbigay. Kaya siya naging superstar. Kaya siya naging national artist. Dahil yun sa pagmamahal. All her life, she's devoted to the public. But as I said again, we're very grateful to everyone. Sorry. Una po sa lahat, thank you for this interview, Ate Guy. Okay lang ho ba, Ate Guy, tawag ko sa inyo? Po. Maraming salamat po at ako'y... Gusto ko kayong tawaging the superstar. Ay, wag na ho. Wala ho. Hindi Kamusta po. na po kayo? Okay naman po. Sino daw po nagbigay ng title na the superstar, the one and only superstar ng Pilipinas? Si KB ang Channel 9 ang nagbigay sa akin. Kitchi Benedicto. Opo. Anong reaction nyo pag tinatawag ho nila kayong icon, the living legend, at ang nag-iisang superstar ng Pilipinas? Tumitindi ho ba yung balahibo? O sanay na ho kayo? Ay, hindi po. Kung tutuusin po, maski noong araw pa na nag-umpisa pa lang ako, ayokong tinatawag po ako ng gano'n eh. Kasi para sa akin, silang sa taas. Ate Guy, Jessica na lang. Wag niyo na akong pupuin. Ako na lang mag-post sa inyo. Sige. Kayo po ang the superstar. Hindi ako sanay. Kasi sinanay kami ng mga magulang ko na kahit na ano pa, basta't mas matanda sa iyo, maski nga yung mga bata pa. Lagi may po talaga. Kaya pagpasensyahan nyo na. Minsan sinusubukan kong alisin yon, pero parang hindi ako sanay talaga. Grabe ka? Ano grabe? Aray ko, let go! Let go! Kasi kayo ho mismo nagsabi na grateful kayo na may mga nag-o-offer pa rin ho sa inyo ng projects. Siguro dahil sa maganda rin yung naging relasyon ng mga fans sa akin, na itutulad nila ang sarili nila sa naging buhay ko. Yun yun, na nanggaling sa hirap at nagpursige lang para makatulong sa pamilya. He was mistaken for a wild boar. My brother is not a pig. Ang kapatid ko ito! Paano nyo nakukuha yung character tapos na i-act out nyo pag gumigiling na yung mga camera? Ang lagi ko pong sinasabi, kailangan sa isang artista kapag may eksena, yung gagawin lagi isinasa puso. Pero yung mata ho ninyo, paano ba yung mata? Hindi ko nga rin po maintindihan kung bakit po laging yung mata ko ang sinasabi nila. Pero noong araw po kasi, ang laging tinitingnan daw ng nanay ko yung mata ni Mama Mary. At sinusundan pa niya daw po si Mama Mary sa prosesyon para lang makita yung mata. So pinaglihin niya ako doon sa mata ni Mama Mary. Mata ng mga puon? Mga puon, mga ganon. Saan ho nanggagaling yung galing nyo, yung husay nyo sa pag-arte? Ang isa yata sa mga nakatulong ay yung magiging bigo ka sa pag-ibig. Kailan sawi? Kailan sawi sa pag-ibig kasi yun ang lagi nung iniisip. Yung pinagdaanan niyo ho nung bata kayo na hindi ho naging madali rin ang buhay, nagtitinda kayo ng tubig sa stasyon ng tren. Yun ho ba, nakukuhanan nyo rin ng inspirasyon o napanghuhugutan nyo rin po yung hirap sa buhay na pinagdaanan po ninyo? Nung nag-uumpisa kasi naman ako, hindi naman ako yung talagang artistahin eh. Kumbaga sa payat. Tapos ang mukha ko talagang, yung sabi nga nila, negra-negra kung tawagin nila ako Lods Bicol. So, hindi mo talaga isipin na magiging artista. Swerte ko lang po yata ay yung binigyan ako ng nasa taas ng kahit paano nakakakanta. At yung pagkanta ang ginawa kong tuntungan para maiahon ko ang pamilya ko sa hirap. Aware kayo dun sa, kumbaga yung na-break nyo na mold ng mga taga-showbiz, na mga artista nung araw? Mga mapuputi, mistisahin? Hindi po. Hindi nyo alam na may Nora Honor na nagbago sa kalakaran ng showbiz? Hindi po. Hanggang sa dumating na lang yung na tinawag nila ako ng superstar. Pero iniisip ko pa rin po na kung bakit. Kasi kung tutuusin, siguro sa pagkanta talaga nag-umpisa. Ate Guy, pasensya ka na. Ang tagal ko nang gustong tanungin to sa'yo eh.
Ano na nangyari dun sa napakarami niyong bahay? Nung araw, famous kayo doon. Ilang bang bahay niya? 20 yata. Tapos totoo ba yun? May mga sinihan, may bulingan yata, may sinihan. Wala namang bulingan. Ano ba nangyari? Pwede ho ba tanungin? Doon sa mga yaman. Actually, hindi naman Kasi famous kayo noon, dami yung bahay, dami yung pera. Oo, pero dami namang utang. Sabi rin ho nila, sobra daw kasi kayong generous. And parang sanay na sanay kayong na may mga tinutulungang tao na nakapalibot sa inyo. Hindi ko po kasi matiis kapag halimbawa may lumapit sa akin, tapos may anak, tapos sasabihin na may sakit yung anak, halimbawa lang to. Baski yung pinakahuling pera ko na hawak-hawak ko, talagang ibinibigay ko para doon sa taong yon. Kinabukasan ako na magpo-problema dahil may babayaran pala ako, hindi ko naalala. So ako ngayon maghahanap ng pera para doon para mabayaran ko yung dapat kong bayaran. Natuto na ho kayo? Ay, hindi pa rin. Hindi pa rin. May natutunan na ng konti, pero yung ugali na masyado mapagbigay, parang ang hirap alisin sa pagkatao ko yun. Nakakagulat, nakakalungkot nung dumating ang balita nitong Miyerkules Santo. Pumanaw na ang nag-iisang superstar Nora Aunor. Ang kanyang labi nakalagak ngayon dito sa Heritage. At sa Martes, bibigyan siya ng pagpupugay para sa isang natatanging alagad ng sining o national artist. Siyempre, sobrang nalulungkot. Siyempre, masakit talaga. Idolo mo, mamimiss mo talaga siya. Ano po sikreto niya? Bakit ganun po siya kamahal? Kasi she makes everybody feel, lalo na yung mga kababayan niyang Pilipino na ako kayo. Ang taas niya, inya't ang daling maabot. Ang kanyang kasimplihan, ang kanyang pagiging totoong tao, yun ang sikreto niya. Siguro po yung yung kalooban talaga nagmamanifest at nakikita ng mga tao yung sarili nila sa kanya. Kasi she is parang the symbol of the common tao na pag nangarap ka, pwede ka makarating sa kahit na pinakamataas na tugatog ng tagumpay. Pwede bang matanong ano nangyari the past days sa kanya? A couple of weeks ago, she was doing very well na kasi she's undergoing this treatment to help her ease down her pain. Everything just happened in a snap. We found out that she's already in the hospital and she was having a hard time breathing. Her BP was really high during that time. And we had another call that they're doing CPR on her already. That's the time that we dropped everything and just went straight there. Pero I understand a few days before she went through a procedure, meron siyang angioplasty daw. The doctors were deciding to reschedule the angioplasty since she was doing fairly well naman when she was at the hospital. She was admitted there just so that the doctors could monitor her. And suddenly, they decided to do an angioplasty procedure. And after that procedure, it was fairly quick procedure. And what happened was, things got complicated from there on. When we got there, ang sabi ng mga doktor, nag-flatline na siya ng 30 minutes. Pero they were able to revive her. When she got to the ICU, nag-flatline siya ulit. So, sinikreto niya sa inyo na meron siyang kondisyon? Or she was going through an angioplasty? Alam niyo po, ang mommy kasi ayaw niyang nag-aalala kami mga anak niya. So, every time she feels something, talagang tinatago niya sa amin. Sabi po ng mga doktor that they tried everything already, which nakita po naming magkakapatid na ginawa nila ang lahat para tulungan si mommy. Kaya lang, hindi na po talaga niya kinaya. Nung nakamiting po namin yung mga doktor niya, ang sabi po, successful naman daw po yung angioplasty. Sa totoo po, pati yung doktor niya, nung nag-aagaw buhay si Mami, nakatingin po din ako sa doktor niya, parang hindi mo makapaniwala. Ken, Kiko, kamusta kayo?
Actually, parang hindi po totoo yung nangyayari. Masyadong mabigat. Marami pa kami hindi na pag-uusapan eh. Iyan, wala ba siya mga naibilin? Lot, Matet? Actually, ka-chat ko siya like few days before and may mga sinend siya sa akin na mensahe na pakihalik na lang ako sa mga apo ko, yakapin mo sila. I love you, ma, pero huwag ka naman mag-message sa akin ng ganyan. Holy Week, marami pa tayong banding. Magbe-birthday ka pa next month, May 21. So last time, I spoke to her, told her, love you, ma. Ganun. Love you, Ate. Her life has always been devoted to the public, to her work, to her craft. Minsan kami yung nangihiram sa kanya. So yung mga hiram namin na moments with our mom, those are all memorable. Kahit na nung mga bata pa kami, pag nagkakasakit kami, sisiguraduhin niya, sisilip siya, or yung mga pag pinag-uusapan na yung mga apo, she's very proud of all her grandchildren. Nalungkot lang ako dun sa maliliit pa kayo, alam nyo na she belonged to the public. More than to you guys? Ganun ba yon? Mom is the breadwinner of the family. Lahat ng meron siya, shinare niya yan sa pamilya niya. At sa kung sino yung nangangailangan ng tulong niya. Growing up, wala namang araw na hindi namin siya hinanap eh. Wala namang araw na hindi namin siya kailangan. Walang araw na hindi namin siya gustong makasama. We want to be present in her life all the time. She's born for more than us. She was born for greatness. Magandang gabi sa inyo lahat. Yung pagiging superstar niya, that's her calling. She was born to be one. And she touched the lives of many, many people. What kind of a mother was the superstar? Makulit. Makulit? Masungit din. Andun yung may pagdidisiplina, andun yung mga paglalambing. Namalo ba siya? Ano po, stricto po lang si Mami. Kasi yung mata niya, di ba? Makuha kayo sa tingin, walang ganon? Tignan niya kami, magsisisi na ako sa ginawa ko kasalanan. Kahit wala minsan. Kahit wala minsan. Kahit isang drum ng tubig ang iiyak mo, hindi na mabubura ang ginawa mo. Kung hindi po kailangan niya mamalo, mata niya lang. Nung maliit kami nito, kinulong kami niyan sa kwarto. Bakit tayo pinapatawag ni Mami? Siguro may ginawa na naman akong kasalanan. Tug-tug-tug. Bubuksan ko yung pintuan. Surprise! Binili niya yung mga, alam niya yung mga hilig namin. And there was one time also, pinasara niya po ang Fiesta Carnival. Ah, talaga? And she brought us there. As in, mga staff lang po yung nandun and staff niya, sa kami po. Bongga siya bumawi, no? Ganon siya ka-generous talaga. May mga bata kayong kinonsider nyo ng anak kahit hindi nang galing sa inyo. Parang 3 ho, tama mo ba? 4. Public, si Lot, 4 po. si Matet, si Kiko. Kenneth. May isa pa, Si 4. Kenneth. Opo. Pero may isa kayong biological son, Opo, si si Ian. Bakit ho nag-a-adapt po kayo ng mga bata? Dinadala po sila sa bahay. Yung mga tao o yung mga bata, lalo na dinadala sa iyo, para bang magigilty ka kung hindi mo tatanggapin. Kasi kung mabalitaan mo, halimbawa hindi mo tinanggap at nabalitaan mo na ganito nangyari doon hindi magandang nangyari doon sa mga bata, para bang konsyensya mo bakit hindi mo tinanggap na kahit paano ay makakatulong ka na malaki para sa kanila. Sa mga mahilig tumawag sa amin ng mga ampon. Ampon ba tayo? Hindi naman na. Hindi, lahat kayo Miss Tiso, ako lang yung Si Ian ang ampon eh. Ayaw niya. At never po niyang ipinaramdam sa amin yan. Nalaman po kasi naming ampun kami from the helpers. And surprisingly, what Ate Lot said, yun din ang sinabi ni Mami. Same. Consistent Yes, siya. 12 po ako noon. Matet, pinatawag, ano naman kasalanan ko. Si Kuya, anak ni Mami. Pero tayo, anak niya sa heart. Bakit si Ian lang ang galing sa tiyan mo? Bakit ako hindi?
Gusto ko ako din. Ikaw galing ka sa Panginoon, bigay ka sa akin, si Ian, siya lang yung pinagbuntis ko. But Mommy kasi never treated us any differently from Ian. Ako naman nasaktan kasi bakit hindi tayo pare-pareho? Oo. Kasi love na love ko ate ko eh. Talagang siya yung laging kadikit ko. So kinimkim ko yun. Pero there was this parang lingering feeling na I'm very thankful. Naging ate ko siya. Matet came along, Kiko and Kenneth. Dumadami kami. May mga kalaro na ako. May nabubuli na ako. May napag-daytripan na ako. Pero sobrang thankful ako kay God na naging part ako ng mga buhay nila. Through our mom. We're blessed because of mom. And the one thing na natutunan ko po sa kanya is always give respect. Kamusta ba maging anak ni Nora Honor? Ang unang pumapasok po sa akin, blessing, God's gift na siya ang mami. Yung huling pagsasama namin ng mami ko, yun yung isa sa pinakamasayang experience ko sa kanya. Yung Pasko yun eh. Kaming dalawa lang po. Ilang oras kami nag-uusap. Pag magkausap kami, para lang kami magbarkada. Kaya napakasakit sa akin kasi hindi ko na siya naabutan dahil ako yung pinakahuli na dumating. May gusto ka pa bang sabihin sa kanya? Ma, kung nasaan ka man, sana sa susunod na mundo, superstar ka pa rin. Sana nanay pa rin natin. At nanay ka pa rin namin. Pasalamat din ako kay Mami kasi kung di ho sa kanya, hindi ko sila kapatid. So, she brought you together. Yes. I'm grateful for the love that our family has been receiving, especially now. At dahil yun sa pagmamahal din na ibinigay ni Mami sa kanila. I'm at peace. And I hope that everybody just prays for my mom. Ma, till we meet again. Yun, I love you. And always remember, this is not a loss for everyone, but a gain in heaven. Naisip nyo ba, Ate Guy, yung buhay nyo, kung ipipelikula, ang ganda siguro, no? Kasi ang daming ganyan, ang daming peaks and valleys, ang dami nyong pinagdaanan, ang dami nyong pwedeng ikwento. Opo, at inaamin ko naman po yun na talagang grabe ang pakikipagsapalaran, pakikipaglaban sa buhay. At sa laki kong ito, laki talaga, no? Sa liit kong ito. Sabi nga nila, nagtataka yung iba kung bakit nakayanan ko lahat ng mga nangyari sa akin. Pero ang kagandahan naman nun kasi kung makikipagsapalaran ako sa buhay ngayon, mas magiging madali para sa akin dahil lahat ng hirap, dinanas ko na maski na yung mga hindi natin naiisip na mangyayari sa buhay ng tao na hindi maganda, nadanasan ko na nag-iisa ka. Wala na kayong hindi kakayanin pa. Oo naman. Kung wala nang lahat. Kung kalansay na lang tayo. Ang matitiray ang sinasabi mong sining. Ako po si Nora Honor at ako po ay isang Pilipino. Sa nangyari sa buhay ko, talagang himala talaga. Malaking balita taong 1966 ang di umano aparisyon ng Birheng Maria na nagpakita raw sa 8 babaeng estudyante sa isla ng Cabra sa Lubang Occidental, Mindoro. Dito nga raw ibinase ang pelikulang Himala. Matapos ang 6 na dekada, meron nga bang himala sa mga taga-isla? Isa ito sa itinuturing na pinaka-importanting pelikula sa Philippine cinema. Sumasalamin sa ating buhay at pananampalataya. Ang 1982 classic film, Himala.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Umikot ito sa buhay ni Elsa na pinakitaan daw ng mahal na Birheng Maria. Dahilan para dagsain siya at ang kanilang bayan ng mga nangangailangan ng himala. Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos! Pero alam nyo ba na ang kwento ni Elsa hango pala sa mga totoong pangyayari? Noong dekada 60, naging malaking balita sa buong mundo ang di umano makailang beses na pagpapakita ng mahal na Birheng Maria sa 8 estudyante sa isang malayong isla ng Occidental Mindoro. Ito ang pinaniniwalaang himala sa isla ng Cabra. Mula sa pantalang ito sa Nasugbu, Batangas, 5 oras na naglayag ang aming team patungong Lubang Island. Mula rito, 1 oras na biyahe ang kailangan pang bunuin sakay ng mas maliit na bangka para marating ang isla. Ang Isla Cabra, tahanan ng hindi lalagpas ng 2,000 mga residente. Tahimik ang buhay rito. Mabagal ang takbo ng oras. Meron ditong burol kung saan may nakatindig na 22 feet na rebulto ng Birheng Maria. Sa burol na ito kasi, pinaniniwala ang nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa dalagang nagngangalang Belinda. Si Belinda, malayong kamag-anak ni Caroline. Base sa nabasa niyang aklat, bagay na ikwinento rin daw sa kanya ni Belinda ang di umano'y nangyaring himala noon sa isla. December 6, 1966, nung nagpakita raw kay Belinda ang mahal na birhen. Kasama raw noon ni Belinda ang kanyang kaibigang si Mercilita. Pauwi sila alas 12 ng tanghali, doon sila kakain sa bahay nila. Pero habang sila'y naglalakad, napaihi si Belinda. Teka lang, pwede ba mauna ka na? Naiihi kasi ako eh. Doon sa kabilang bakod, walang masyadong dumadaan. Nagulat daw si Belinda nung biglang may humawak sa kanyang damit. Isang babaeng nakaputi. Hindi niya maipaliwanag yung puti ng damit. Wala pa siyang nakikita na ganun kaganda. Pero ang unang umano sa kanya yung madre, kasi nga yung damit ay mahaba, puti, may yelo. Sabi po ni Belinda, hindi po natapak sa lupa. Meron din daw itong isinambit. Trumono ka. Sabi ng matatanda, ang ibig sabihin daw po nung trumono ka ay magbigay galang. Ang nakita ni Belinda, agad niyang ipinagbigay alam sa kanilang punong guro na si Juana. Kutob ni Juana ang nagpakita kay Belinda ang Birheng Maria. Inutusan yata ng principal na pumunta doon, bumalik, magdasal kayo at baka sakali mapakita uli si Mama Mary. Kinabukasan, bumalik daw sina Belinda at Mercilita sa burol kasama ang 6 pang mga estudyante at hindi nga sila nabigo. Ayun! Ang Birhen kasi, di umano, muling nagpakita. At nung di umano, tanungin daw ni Belinda ang babae kung siya nga ba ang mahal na Birhen. Sumagot daw po na, yes, nene. Marami ng kasalanan yung mga tao. Kailangan na magbalik loob. Maraming mga estudyante at guro ang dumayo doon para magdasal. Pero ang sumunod na aparisyon daw ni Maria, di umano, si Belinda na lang ang nakasaksi. Pero patuloy pa rin po napaparamdam doon sa 8 bata, napapakita sa kanila sa panaginip. Ay hindi nga po na ang panibalaan ng mga tao dito. Ay dahil baka mga bata ay nagbibiro laang. Sa kapistahan ng Immaculada Concepcion nung taong yon, inutusan daw si Belinda ng Birhen na magpatayo ng kapilya para sa kanya. Nagbigay rin daw ng petsa ang Birhen kung kailan ulit ito babalik. March 25, 1967. Sa araw naman ng kapistahan ng Anunsasyon, ang kapilya para kay Maria, pinagtulungang itayo ng mga taga-isla. At nung dumating ang itinakdang araw, tinupad daw ng Birheng Maria ang kanyang ipinangako. Di umano, nagpakita ng araw ito. Si Belinda, tinanong daw si Maria kung sino siya. Ang sagot po ay, ako ang Immaculada Concepcion.
Ang Birheng Maria, meron daw bagong misyon para sa 8 estudyante, ang manggamot ng mga may sakit. Ang balita tungkol sa di umano aparisyon sa Isla Cabra at ang panggagamot ni Belinda nakarating ng Maynila hanggang dumagsa na nga sa isla ang mga dayo para magdasal at magpagamot. Bagay na nasaksihan daw noon ng 98 anyos na tiga-isla na si Lola Delia. Ay maraming tao nadala dito ibang may hinihimatay. Ay siksikan ng simbahan. Ang siya raw naging inspirasyon ng pambansang alagad ng sining na si Ricky Lee nung isinulat niya ang pelikulang Himala. Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos! I think isa doon sinulat ni Pete Lacaba. Nagsimula ako mag-research tungkol sa kanya and then may nakita akong makapal na libro, Apparitions of Cabra Islet. I decided na i-fictionalize rather than doing a documentary kasi fiction naman yung forte ko at that time. Samantala, natigil lang daw ang pagdagsa ng mga mananampalataya sa Isla Cabra nung isinailalim na sa martial law ang Pilipinas taong 1972. Pero ang pagpapala at ang di mano'y pagpapakita ng Birhen, damang-dama pa rin daw ng mga tiga-isla. Nung nagkasakit daw sa pag-iisip ang anak ni Ellen na si Roberto, sa mahal na Birhen daw siya kumapit. Naman wala akong ginawa dito sa burol, kundi umaga, hapon, kahit na gabi narito ako, nagdadasal ako na, sana Mama Mary, tulungan mo ang anak ko. Gumaling. Hanggang isang araw, sa kalagitnaan daw ng kanyang pagro-rosaryo, may nakita akong butil-butil na puti, parang usok na bilog. Ano kaya kako ito? Tumingila akong ganun. Naku, nakita ko si Mama Mary. Ito, nakita ko. Ako lang nakakita. Mula noon, dasal pa rin ako ng dasal. At makalipas daw ang 6 na buwan, tuluyan siyang gumaling. Talon ako sa Mama Mary, salamat sa Diyos. Pinakinggan mo ang panalangin ko. At kahit lumipas na raw ang ilang dekada mula nung huling nagpakita sa kanya ang Birheng Maria, patuloy pa rin daw na dinidinig ang kanyang dasal. Taong 2017, aksidenteng nadulas si Ellen. Ito, tuhod. Talagang basag siya, oh. Kinailangan siyang operahan at ang gastos umabot daw ng 100,000 pesos. Ang problema ni Ellen noon, saang kamay ng Diyos kukunin ang pambayad. Pero nung araw ng kanyang operasyon, may isang babae raw na bumulong sa kanya. Sabi sa akin, Nanay, huwag mo nang ipa-opera. Gamot na laang pag sumakit. Ha? Sabi ko, sino yun? Tayo ko, makalakad na ako. Di na ako pinapo. Hanggang ngayon, kita mo yan. Basag yan, wala yan. Pinaghimalaan ako. Himala, ba't ako nakalakad? Nagkakaroon sila ng placebo effect kung saan hindi nila masyadong nararamdaman yung pain doon sa affected area dahil nga sa kanilang malakas na pananampalataya sa Diyos. Si Mirna naman na taga-Isla Cabra rin, nagkaroon daw ng problema sa kanyang matres. Ako po ay nag-bleeding ng 3 months. Gawa noong nagkamayroon ako ng parang butlig-butlig sa matres. Dahil kapos at walang pang-opera, ipinasa Diyos na lang daw niya ang kanyang karamdaman. Mama Mary, Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin. Kung bibigyan pa ninyo ako ng panibagong buhay, adi salamat po sa inyo. Hanggang isang araw, napanaginip ko siya. Parang hinipo niya ako. Wala na po yung uoperahin sa akin kahit anong gawing eksamen. Hindi na makita ng doktor ano raw ininom kong gamot. Sabi ko, wala po. Hindi po ako nawawala ng pag-asa ng Mama Mary inaalis sa amin. Ang asa po namin, talagang lagi siyang nandito sa Isla ng Cabra. Hindi ito madalas nangyayari, pero posible. Maaari meron siyang physiologic change sa katawan na nangyari tulad ng pagiging menopause. Pangalawa, pwede meron siyang lifestyle changes na ginawa o meron siyang natural remedies na sinubukan. Walang official statement ang Vatican kasi nang huling-huli na sinasabing valid yung appearances. Pero ano ibig sabihin yan? Kasi nasa pananampalataya naman ng mga tao yun. Kung yun ang kinikilala nila, yun. Mahirap naman sabihin hindi nakita kung nakita ng mga kabataan. Meron talaga mga investigasyon. Hindi lang ang natuloy. Kung merong gusto magpurso, ano na ba naging development sa area? Nag-appear bang muli? Meron bang ibang mga gumaling o natulungan dahil dyan? Daan taon pa binibilang para ma-prove isang miracle. So ito mahalaga dahil pinapakita nga muli
na ang Diyos lang talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat at patuloy siyang gumagabay sa atin at nagpapadala ng mga milagro. Sinubukan din naming hanapin sina Belinda at ang iba pang mga estudyante na kasama noong pinakitaan di umano ng mahal na birhen. 7 sa mga ito, kabilang na si Belinda, buhay pa pero tumanggi silang magpa-interview. Ayon sa aming pananaliksik, si Belinda, 69 anyos na ngayon, nagkapamilya na rito sa Maynila. Gayun din, ang 5 pa niyang mga kaklase na kanya ring mga pinsan. Ang isa naman sa mga magkakaklase na pinakitaan din di umano ng Birheng Maria, naninirahan na sa Australia. Matagal po silang hindi bumalik, hindi ko sila nakikita. Pero dito lang before pandemic, parang nagsimula silang bumalik. How sad and unfortunate, hindi ko nalaman yun. Siguro she kept quiet din out of respect. And I sympathize, naintindihan ko yung posibleng hirap noon. Ang laking nang naitulong na inspirasyon ang nangyari sa kanya sa ginawa kong himala. And it will be unfair na mag-suffer siya ganong consequences. Bilang pag-alala sa napakahalagang kabanatang yon sa kanilang isla, tuwing March 25, ipinagdiriwang nila ang kapistahan ng Birheng Maria. Ang mga residente, nagdaos ng misa sa kapilya. Sa araw ding yon, naabutan ng aming team na nagdadasal sa simbahan si Belinda. Ay siyang igagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Nanguna rin siya sa prosesyon sa imahe ng mahal na birhen. Sinubukan ulit ng aming team na siya'y makapanayam, pero tumanggi pa rin siya. Huwag po silang makakalimot tumawag sa ating Panginoon. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang magliligtas sa sarili natin. Sa puso natin yung totoong himala. Wala sa labas na panggagalingan. Totoo man o hindi na nagpakita sa Isla Cabra noong dekada 60 ang Birheng Maria, ang pananatili ng kanilang pananampalataya makalipas ang ilang dekada, maituturing din na isang himala. May waterfall sa Samar na hindi lang makapigil hininga ang ganda. Nababalot din ang kwento ng hiwaga. Sa tuktok daw kasi nito, di umano, may bumagsak na eroplano. Sa tuktok ng bundok na ito, sa Matuginaw, Samar, natatagpuan ang pinakamataas na talon sa buong probinsya. Kung titignan sa drone, ang tubig na bumabagsak mula rito, isang napakahabang puting guhit. Na napapalibutan ng lunti ang bundok. Sa nakakalula nga nitong taas na 2,600 feet, ang tubig mula rito hindi na raw halos umaabot o bumabagsak sa lupa. Ito ang napakagandang Hinuplakan Falls. Hinuplakan was discovered last 2020. Ito po ay kabahagi o kaparti ng ating municipal tourist attraction. Ang pangalan ng talon may kaugnayan daw sa isang kwentong bayan na nagpapalipad sa imahinasyon ng maraming waray sa loob ng napakahabang panahon. Ang ibig sabihin kasi ng hinuplakan, binagsakan. Ayon kasi sa mga kwento-kwento, ilang dekada nang nakararaan, ang tuktok ng talon, di umano, ang siyang pinaglandingan noon ng isang nag-crash na eroplano. And according to the news, the pilot is very drunk. The airplane sank on Mount Hinuplakan. Bungkag ang eroplano. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, ang pinaniniwala ang bumagsak na eroplano sa talon hanggang ngayon, hindi pa rin daw nakikita. Kaya
marami ang nangahas na akyatin ito sa pag-asang mapatunayan kung ang balitang may bumagsak sa tuktok ng Hinuplacan Falls totoo. Nakita nyo, nakita. Isa sa mga lumaki sa kwentong ito, si Rodney. Merong mga matatanda na nagsasabi sa amin na meron daw eroplano na bumagsak doon malapit sa area. Hanggang nitong 2020, ang Mount Hinuplacan opisyal na binuksan ng lokal na pamahalaan ng Matuginaw sa mga bisita. Kaya si Rodney, isinakatuparan na ang matagal niyang plano. So ito na ang daan, kuya? Okay. Dahil kabubukas pa lang ng bundok nung umakyat sina Rodney, ang trail napakasukal. Kaya ang kanilang hike patungo sa summit, pahirapan. Ganda ako pa to. May bahagi pa nga ng trail kung saan sila'y nadulas at napakapit na lang sa mga sanga at ugat ng puno. Matapos ang 4 na oras, sa wakas, narating ng grupo ang summit ng Mount Hinuplacan. Talagang namanga kaming lahat kasi sobrang taas talaga. Balahibo mo, titindig talaga pag andun ka sa taas. Gusto namin hanapin yung kung saan may nag-plane crash. Wala kaming nakita debris. Ang kwento ng di umano bumagsak na eroplano, pumukaw rin sa interes ng vlogger na si Arnold. Narinig ko na ito kasi may mga kaibigan ko sa Facebook na nag-share patungkol dito. Kaya inakyat niya rin ito. Si Arnold na kaya ang makakatunton sa di umano pinagbagsakan ng eroplano sa Hinuplacan Falls? Alas 8 ng umaga nung sinimulan ni Arnold ang kanyang hike. Dito na kami sa may police station at dito na kami magsisimulang mag-hike papunta ng Hinuplacan. Average na lakad is 3 to 4 hours. Nagsisimula pa lang kami pero wasakan agad ng tuhod. Ito daw yung isa sa pinakamahirap na daan. Mga siguro 300 meters na slope. Hindi pa rin siya pwede sa mga beginners na walang karanasan sa pag-akyat ng bundok. May mga ugat na pwede mong hawakan na hindi ka mahuhulog. Pero mahirap pa rin. Almost 3 hours na kami naglalakad dito para sa kagubatan. Buti na lang nakahawak. Makalipas ang halos 4 na oras. Ay, salamat, Lord. Narating na rin nila ang summit ng bundok. Dito natin makikita yung waterfalls pa. At dito, ang taas! Nalula sila sa taas at ganda ng talon. Grabe! Yung mga punong malalaking kahoy doon sa baba, ang liliit na nila. Nakakakaba. Pag dinungaw mo siya, talagang parang huhugutin. Nakalula! Si Arnold hindi na nagsayang pa ng oras. Agad sinuyod ang gubat para hanapin ang matagal ng laman ng mga kwento-kwento. Ang di umano bumagsak ditong eroplano. Pero may basihan nga ba ang mga kwentong may nag-crash ditong eroplano? Sa pagkakaalam ko po, na may bumagsak na eroplano po. The airplane sank on Mount Hinuplacan. At may nakilala rin ang aming team na magkukumpirma raw na totoo ang plane crash sa tuktok ng Hinuplacan Falls. Sadto nga panahon, ako ang gindesignate sa namon mayor nga chief of police ang munisipyo Matuginaw. Tagikan kami upod akan pag-rescue. Fasten your seatbelt dahil ang katotohanan tungkol sa di umano bumagsak na eroplano sa Mount Hinuplacan, bubulusok na! Nakita nyo, nakita?
sa aming pagbabalik. Yung una kong reaction is, wow! May kwentong bayan na matagal nang nagpapalipad sa imahinasyon ng mga tiga-Matuginaw sa Samar. Di umano sa tuktok ng pinakamataas na talon o waterfall sa kanilang probinsya, ang Hinuplacan Falls. May bumagsak daw noon na eroplano na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Kaya ang vlogger na si Arnold nangahas na akyatin ito para alamin ang katotohanan. Makalipas ang ilang oras na buwis buhay nilang trek. Ay, salamat Lord. Narating na rin nila ang summit ng bundok. Dito natin makikita yung waterfalls. Ah, grabe. Yung una kong reaction is, wow, ang taas. Alula! Sinuyod niya agad ang gubat. Nakita nyo, nakita. Pero bigo siyang makahanap ng anumang debris ng bumagsak na eroplano. Natabunan na ng landslide siya. Yung ibang debris, kinuha na daw ng mga matatanda noon. Sa kalagitnaan ng aming pag-iimbestiga, may nakilala kaming may alam daw tungkol sa mga kwento-kwento na may bumagsak na eroplano at hindi raw ito urban legend lang o kwentong bayan. Dahil naroon daw siya mismo nung araw ng search and retrieval operation. Siya ang dating chief of police ng Matuginaw, si Lolito. Tagikan kami upod akan pag-rescue. Nagduha kami nga team, nagsiring ko nga, aadi na, nahiagian na namon. Taong 1972 raw nung nag-take off ang isang private company plane, lula ng piloto nito. September adto, piyesta sa Kalbayog. Pag-abot dito sa eroplano sa Kalbayog, pagbalik na niya, tikad to sa dida siya na aksidente. Kung mayada nga nakakita, usala nga wings and umigo sang kahoy, amon na kalat left side. Pero ang eroplano, nasuga dito. Kaya tumama man ang bato. Pabot eroplano, hindi na kinakikita, mambinangga. Ginino mo, bog. Sa kasamaang palad, ang piloto hindi na nakaligtas. Pero kung totoong may sinawimpalad na eroplano doon noon, bakit wala na ang mga debris o bahagi nito? Saan po idinala ang mga debris? Ito na hindi ako maaram. Naisakay man ang helicopter ang mga kadaver. Samantala, para makumpirma ang impormasyong ito, sumangguni rin ang aming team sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Pero, for your reference, please note that Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board's investigation records began in 1981. Samantala, ang pamunuan ng bayan ng Matuginaw may paalala sa mga gustong umakyat ng bundok. Dapat may coordination po yung mga hikers, yung mga keepers na pupunta doon. Kasi we are preserving our nature. Hindi lahat ng kwentong bayan, kwentong barbero lang. Ngayon, ating napatunayan na ang kwento tungkol sa bumagsak na eroplano sa bahaging ito ng talon sa Samar, hindi lang nilikha para magpalipad ng imahinasyon, kundi beripikado talagang impormasyon. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.